Okay. Ay, tulog. Okay. Magilid na hulog po itong ano natin. Itong Bible natin. Okay. Okay. Magandang araw po muli sa bawat isa sa atin po. Ngayon po ay araw po ng Sabado muli. November 23. Okay. More than ilang araw na lang po at Disyembre na naman. Okay. Ngayon po, ano po yung talaga napakabilis ng panahon. Hindi lamang po ang panahon ang mabilis na po. Yung pangyayari po sa buhay ng natin ng mga tao. Talaga namang yung po sinasabi ko na hindi mo alam kung ano yung magaganap sa buhay ng tao. Po? Yung nga po sinasabi ko madalas na kausap mo pa lang, kakwentuhan mo pa lang, maya-maya o kaya bukas, kaya makalawa, babalitaan mo si ganon, si ganito, na kasama mo pa lang ay umuwi na sa Panginoon. Ganyan po ang nangyari doon sa isa sa mga pamangkin ko na, alam po ninyo, kausap ko siya ng Monday ng hapon. Po, Monday ng hapon, ano bang today is 23, 18. November 18. Kausap ko siya ng bandang ng hapon, mga between 1 and 2 ng hapon. Kinumusta ko siya. Usap kami sandali. Tapos umalis na ako kasi malakas ang ulan noon eh. Umalis na ako. Kumbaga nadalaw lang po ako sa kanila kasi po mayroong sakit yung kanyang ama. Tapos po nung hapon daw na pag-alis ko, yung tatay niya tsaka siya nakapag-referee pa sa basketball. Kasi po referee yung kapatid ko, yung ama niya. Nakapag-referee pa siya sa basketball. Tapos po kinabukasan ng umaga, Tuesday, hinatid pa ng ama niya, itong pamangkin kong babae, doon sa Clark para po siya ay magtrabaho sa call center. So, trabaho po siya doon. Nung bandang hapon, between 4 and 5 ng hapon, tinawagan yung kapatid ko na yung kanyang anak na nagtatrabaho doon na hinatid niya nung umaga ay nag-collapse. So, na-revive naman po siya ng mga kasamahan niya, ng mga boss niya. Tapos po siya ay dinala sa hospital. Ano po, kinabukasan ng umaga, Wednesday morning, po, madaling araw, wala na. Ganun lang po yung buhay ng tao na. Kausap ko ng Monday, na hospital ng Tuesday, ng gabi, Wednesday na madaling araw, nawala na. Minsan po hindi natin alam yung mga plano ng Diyos sa buhay po natin. Merong mga pangyayari na minsan ganito, pero hindi po natin alam kung ano ang plano ng Diyos. Mamaya po ay iduduktong po natin yan sa mensahe sa araw na ito. Ang mensahe po sa araw na ito ay nakatala po dito sa aklat po ni San Juan. Okay, dali po. Okay. Nakatala po ito dito sa aklat po ni propeta ng lingkod ng Panginoon na si disciple John, ang manggagawa, ang lingkod ng Panginoon na si Juan, dito po sa kabanatang 6, pasimula po sa talatang 1 hanggang sa talatang 13. Babasahin ko po muna ito sa wikang English. Katulad po ng dati, meron po mga sa Tagalog at mga English na hindi po magkatugma dito po sa kaya po ako ay nagpipilit na bumasa po ng isang English at isang Tagalog. Okay. Dito po sa chapter 6, sa English po, dito po sa Thompson Chain Reference Bible, New International Version. Ganito po ang sinasabi. John chapter 6, starting verse 1 up to verse 13. Ganito po. Sometime after this,
Yung pong sinasabi na sometime after this, yung pong pagkikipagtalastasan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa mga tao na dito po sa Kabanatang 5. Babalikan ko po mamaya yan. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee. That is the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the miraculous sign he had performed on the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover feast was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Verse 7, Philip answered him, 8 months' wages would not buy enough bread for each one to have a bite. Another of his disciples, Andrew, Simon's Peter brother, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Jesus said, ito po sa verse 10, Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and the men sat down, about 5,000 of them. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. Eat all you can. Yun po ang ginawa niya. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, busog po silang lahat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of 5 barley loaves left over by those who had eaten. Ang galing po, no? Basahin ko po yun sa Tagalog para po mas madali pong masundan ng mga kapatid po natin na nahirapan pong humabol dun po sa wikang Ingles. Dito po sa aklat po ni San Juan, Kabanatang 6, talatang 1 hanggang po sa 13. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam na ni Jesus ang kanyang gagawin. For God is all-knowing. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay, ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Pedro, "Mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit, gaano na ito sa ganyang karaming tao?" Verse 10, "Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. So dito po, ang nakatala po dito ay mga lalaki lang. More or less 5,000. Po, wala po yung mga babae, yung mga asawa, at yung mga anak nila. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinahamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan niya lahat hanggang gusto nila. Eat all you can talaga. Po. At nang makakain na sila, sinabi niya sa alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Amen. Pagpalain ang salita ng Diyos sa kanyang pagkabasa. Alam po ninyo, dito po sa
binasa natin ito, ako po ay namamangha. Namangha ako sapagkat doon pa lamang po sa pinakain ng ating Panginoong Hesukristo, doon po sa pinakain, sinerve, ng mga alagad. Yung pong mga kalalakihan ay humigit kumulang sa 5,000 katao. Ang kanilang tinapay na nandoon na kanilang pagsasaluhan ay 5 tinapay lang at 2 maliit na isda. Ngayon po, ano po ninyo ang dito? Ang pinakita rito, ang sabi nga po nabusog ang lahat. Hindi man po yung nakatikim, hindi man po sinabi yung nakatikim lang ang lahat. No po? Yung pong dito, yung nabusog ang lahat at mayroon pang lumabis. Yung pong nabusog yung lahat na hanggat gusto nila. So, eat all you can. Ang kanilang ginawa dito. Iniisip ko, pilit ko pong pinagduduktong sa aking kaisipan kung papaanong magkasya yung 5 tinapay doon sa pagpapakain sa 5,000 tao at yung 2 pirasong isda. Alam po ninyo, yung Panginoon talaga, ang Diyos talaga, pag siya ay gumawa, pag siya ay kumilos, walang imposible sa Kanya. Lahat ay posible. There is nothing impossible with God. Amen. Ano po? Talagang lahat ay kayang gawin ng ating Panginoon. Ang sabi nga po dito, yung pinag-uusapan natin ganito, dun sa verse 1, ang sabi po rito, pagkatapos ng lahat ng ito, sometime after this, yun po anong nakatulad dun sa pagkatapos ng lahat ng ito, sapagkat po dito po sa chapter 5, ang ating po Panginoong Jesucristo, siya po ay nagpagaling ng taong na yung taong lumpo nandoon sa dito sa na nandoon sa may malapit sa simbahan na Ngayon po, yung sa may simbahan, doon po sa Pool of Bethesda, yung pong lalaki doon na 38 years na pong may karamdaman na nandoon, naghihintay po doon siya sa swimming pool. Sapagkat po ang paniwala ng mga tao doon, minsan sa isang taon, mayroon pong bumababang anghel at kakalawkawin po yung tubig doon sa may Pool of Bethesda. Kung sino man ang unang makalusong doon sa tubig na yon, siya ay gagaling sa kanyang karamdaman. Pero itong lalaki na ito, ay hindi po siya na makausad, mapagaling sapagkat siya nga po ay lumpo, hindi siya makakilos, hindi siya makalakad. So bago pa siya makarating doon sa pool, doon sa swimming pool, mayroon na nauuna sa kanya na pinapagaling ng anghel. Ano po yun? Ang ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya sa lalaki, gusto mo bang gumaling? Ang sabi ng lalaki, hindi po ako makalusong doon sa kasi bago pa po ako makarating doon sa tubig, mayroon nang nauuna. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, tumayo ka, magbangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Alam po ninyo, yung mga tao doon, mga panahon na, ang gusto nila ay gumaling yung mga tao. Gumaling yung mga tao sa kanilang mga sakit, sa kanilang mga karamdaman. Pero dito sa ating Panginoon, dito, pinagaling po niya yung tao na mayroong karamdaman. Siya po ay lumpo mula sa kanyang pagkasilang. Hindi po siya makakilos, hindi po siya makalakad. Siya po ay pinagaling niya. Nagalit po yung mga tao. Ang dami nagalit sa kanya. Hindi dapat pinagaling yan, tao na yan. Ang sabi nga po nila, kasi sinabi ng Panginoon kay dun sa lalaki, magbangon ka, buhatin mo ang iyong higaan. Alam po niyo, pinagalitan ng mga tao kasi Sabat po yun. Araw po ng Sabat. Yung pong Sabat, yung Sabado na pinangingili ng mga tao noon na wala kang gagawin, hindi ka pwedeng magluto, hindi ka pwedeng magwalis, hindi ka pwedeng maligo, lahat po ay hindi mo pwedeng gawin. Lalo na po yung pagbubuhat ng kung pag-araw po ng Sabat, sapagkat yan po ay banal na araw para sa kanila. Pero ito pong ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, ito po ay banal. Higit pang banal doon sa sinasabi nilang banal na araw na ito ay kanilang dapat na ipangilin. Ito ay pagpapagaling sa taong may karamdaman. Pero mas binigyan po nila ng pahalaga ang araw na Sabat. Kaya po marami nagalit sa ating Panginoon. Sabi nila, hindi niya ginagalaw ang araw na Sabat. Hindi siya mula sa Diyos. Pero ang pagpapagaling po niya ay
kanilang hinahangaan. Okay, dito po sa chapter 6. Dito po sa chapter 6 verse 2. Ano po? Yung po makikita dito eh. Dito po sa chapter 6 verse 2, ganito po ang sinasabi. And a great crowd of people followed him because they saw the miraculous signs that he had done in healing the sick. Alam po niyo, yung mga tao maniniwala lang sila pag mayroong nakikita. To see is to believe sa mga tao. Naniniwala lang sila. Sila ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat nakita nila ang mga himala na kanyang ginawa ng pagpapagaling sa mga may sakit at mga karamdaman. Yun po ang to see is to believe. Yun po ang typical na ugali ng tao. No? Kailangan muna meron ako makita. Kailangan makita ko na ito ay gagaling na para ako ay maniwala. Kailangan makita ko ang ganito. Ito ang katunayan at ako ay maniniwala sa kanya. Nga po pinagaling na nga po Pinagaling na yung tao doon sa pool. Ano ba yun? Doon sa pool of Bethesda. Pero hindi pa rin po sila naniwala. Instead, sila po ay nagalit pa sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Ngayon, dito po sa verse 5 naman. Ano po rin yun na sabi po doon ang ating Panginoong Jesucristo kasama ang kanyang mga alagad, sila po ay umakyat doon sa bundok. Pagdating po doon, siya ay naupo kasama ng kanyang mga alagad. At tumalaw ang ating Panginoong Jesucristo. Nakita po niya ang napakaraming mga tao na dumarating. Ngayon, kaya po napakarami ng mga tao na dumarating doon. Kasi po araw po yan ng piyesta. Piyesta po yan ang mga tao po ay makikigalak, makikisaya doon sa pagdiriwang po ng piyesta ng Pasko. The Feast of Passover o Passover Feast. Ano po yun? Yun po ay araw ng pag-alala nila doon sa panahon na ang mga Israelita ay tumawid po doon sa dagat na pula na hinati ng Diyos. Ang mga Israelita ay tumawid po doon sa tuyong lupa, doon sa gitna ng dagat. Yun po ang kanilang ipinagdiriwang Passover Feast. Kaya po napakarami ng mga tao. Sila po ay nanggaling sa napakalalayong mga lugar. Marami po ang Ngayon po, doon po sa mga tao na yun na nanggaling sa malalayong lugar, dahil nabalitaan din po nila at nakita po ng ilan sa kanila ang mga ginagawang himala ng ating Panginoon Jesucristo, sigurado at tiyak na sila po ay napasama doon sa mga sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po napakarami ng mga tao. Ngayon, yung pong mga dadalo na iyon doon sa piyesta ng Pasko, malayo po ang kanilang mga pinanggalingan. Matagal po ang kanilang mga pagbibiyahe at paglalakbay. Wala pa pong mga Innova noon. Wala pa pong mga Fortuner. Wala pa po yung mga Toyota na yan. Wala pang mga tricycle. Wala pang mga motor. Wala pa po ang mga transportasyon. Ang mode of transportation po ng mga tao ng mga panahong yan ay pagsakay po sa mga kamelyo. Doon sa mga asno. Yun po ang kanilang mode of transportation. Marami po sa kanila ang naglalakad. So dahil po sa napakalayo ng kanilang mga nilalakad at mga nilalakbay, napagod ang mga tao at sila po ay nahapo at sila po ay naubusan na ng kanilang makakain. So nandoon po sila sa lugar na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo nakita po niya na ang mga tao ay nagiging pagod na po sila. Sila po ay mga mga gutom na. Dito po sa isang bahagi ng bahagi ng kasulatan, sabi nga po doon kasama na po niya ang mga taong ito sa loob po ng 3 araw. So maski na po sila po ay mayroong mga baon na kanilang mga pagkain, sila po ay mauubusan na. Kaya po dito sa sumunod na dito sa verse 5, ang ating Panginoong Jesucristo ay kinausap po ang isa sa kanyang mga alagad na si Philip. Ang sabi niya, saan tayo bibili
ng makakain ng mga taong ito. Doon po sa lugar na kung saan sila naroroon ay malapit po ang Bethsaida. Si Philip po ay taga doon po sa Bethsaida. Yun po ang pinakamalapit na nayon na kanilang mapupuntahan. So, dahil si Philip po ay nandoon taga doon po sa Bethsaida, so, very obvious po na alam niya kung saan bibili ng makakain ang para sa mga tao. Pero, dahil po sa napakarami ng mga taong ito, bagaman sila man po ay mayroong mga dalang pera, mayroon po silang dalang mga ari-arian na nakikita po niya sa kanyang sarili. Nakita po niya at napag-unawa po niya na hindi sasapat yung mga perang dala-dala nila ng mga apostol, ng mga lingkod. Po. Kaya ang sabi po ni Philip sa kanya, kahit na po bumili tayo ng halagang 200 denaryong tinapay, hindi po makakaya, hindi po makakakain ang lahat ng mga ito. Sa kakakapurit po na yun natin dahil sa halaga namang napakarami. Alam po ninyo kung ano ang ginawang iyon ni Philip? Siya po ay gumawa ng praktikal na solusyon sa sarili po niya. Sariling kaunawaan, sariling kaalaman, sariling talino. Hindi po niya sinama ang Diyos doon sa solusyon na kanya sinabi sa ating Panginoon. Ang sabi po niya, hindi po magkakasya ang 200 denaryo para ibili ng tinapay. Sa tao, hindi magkakasya. Pero sa Diyos, lahat po ay magkakasya, lahat po ay pupwede, lahat po ay lalabis at sosobra. Dito po nakita ng ating Panginoong Jesucristo kung ano po ang takbo ng kaisipan ng tao pag nandoon na po siya sa kagipitan. Ang tao ay gagawa ng isang praktikal na solusyon na mas madalas mangyari, hindi kasama ang Diyos sa solusyon na kanyang iniisip at maaring kanyang sasabihin. Wala ang Diyos dito sa praktikal na ito na solusyon ni Philip. Pero, dito po, yung isa sa mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo, ito pong si Andres, na kapatid po ni Simon Pedro, ay nagsabi, Panginoon, meron pong isang bata dito. Ito po ang ating ito po ang pinaka-highlights po ng ating pag-aaral. Ang sabi po niya, doon po sa verse 8, verse 9 hanggang 13. John chapter 6 verse 8 hanggang sa verse 13. Ang sabi po ni Andres sa kanya, Panginoon, meron pong isang batang lalaking dito. Mayroon po siyang dalang 5 pirasong tinapay na sibada at 2 maliit na isda. Pero hindi po makakasapat ang mga ito sa mga tao upang sila ay makakain ng tigkakaunti. Sabi na, hindi man sinagot ng ating Panginoon yung sinabi ni Andres. Basta ang sabi niya, paupuin ninyo yung mga tao. Paupuin ninyo sila. Ano po? Ang Panginoon, pag siya ay kumilos, pag siya ay gumawa, organisado na sa ayos, nakaplano lahat. Ang sabi ni Andres, ito lang po, ang meron tayo 5 pirasong tinapay at 2 isda. Ang sabi ng Panginoon, no, paupuin ninyo sila. Pero paupuin ninyo sila. Ngayon po yung lalaki, ito po Alam po ninyo kung ano ano po yung ating matutunan dito po sa batang lalaki na ito. What we can learn from this young boy is that number one, he offered his time to look for Jesus. Yun po ang una. That is the very first thing that we can learn from this young boy. This young boy offered his precious time. Paano po niya inilagak ang kanyang napakahalagang oras para sa ating Panginoon? Dito po sa unang bahagi ay nakita po natin, nabasa po natin, marami ang mga taong naglalakbay. Galing po sila sa malayo, sumusunod sila sa ating Panginoong Jesucristo. Itong batang ito, siya po ay sumama
upang sumunod, sundan, makita ang ating Panginoong Heso Kristo. This young boy should be playing with his friends. This young boy should be praying with his... Oh my gosh. Itong batang ito, dapat po sana, napakabata po niya. Siya po dapat ay nakikipaglaro. Dahil sa kanyang kamuraan ng edad, dapat po sana ini-enjoy niya yung kanyang sarili. This young boy should be partying. Nag-i-enjoy po siya sa kanyang sarili. Pero, dito po sa pagkakataong ito, this boy gave his precious time. Sumunod siya sa ating Panginoon. Hindi ba aling mahalayo, hindi pwede bahaling, hindi baling siya ay magutom, hindi baling siya ay mainitan, maarawan, magdanas ng lamig, sapagkat malayo po. Aabutan po siya ng araw, aabutan siya ng gabi sa kanyang paglalakbay. He don't care. Sa atin po ng mga Kristiyano, sa atin pong mananampalataya, hindi po natin maibigay yung ating oras. Konting oras lang po sa paglilingkod. Konting oras lang po sa na ibibigay po natin para sa ating Panginoong Jesucristo. We cannot do. Marami po ang mga Kristiyanong ganyan. Ito po. Alam po ninyo yung yung PowerPoint dyan sa dyan sa church ngayon. Pag merong church na yung mga PowerPoint nakasulat na nandyan na lahat. Ito po. Hindi po ako kumbinsido doon. I'm not convinced doon po sa PowerPoint na nandiyan na basahin po natin ang talatang ito sa ganitong aklat. Nandiyan na po sa Biblia, nandiyan na po sa harapan nila. Hindi na po nagbubuklat ng Biblia, nandiyan na, binabasa na lang. Yun nga po, iba hindi na binabasa eh. Hindi na po tinitingnan kung ano yung nasa PowerPoint eh. Ano po? Tamad na tamad ang mga tao. Maraming mga Kristiyano, hindi nila mabuksan ang kanilang Biblia. Binubuksan lang po yung Biblia. Nababasa lang po ang laman ng Biblia pag sila po ay nandoon na sa church. No po? Nandoon na sila. Ang mahirap po nito eh. Ang masakit po nito eh. Nandoon sa church, dapat sana nag-church. Hindi po yung iba natutulog eh. Natutulog. Walang respeto sa Diyos una sa lahat. We are inside the church to feel the presence of the Lord, to feel His power. Kaya lang ikaw ay natutulog eh. Kaya lang ikaw ay nakikipagkwentuhan din sa katabi mo eh. Mayroong pulpito doon sa harap, pero meron kayong sariling pulpito dito sa tabi ninyo. Nag-uusap kayo, pinag-uusapan ninyo yung mga kapitbahay ninyo, yung trabaho ninyo. Why? This boy gave his precious time. Ano po? Hindi siya na-bore. Hindi po boring sa kanya ang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Mas ginusto po niya ang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Okay. Ito po. Ipagmamalaki ko po ito. Siguro po napapansin ninyo madalas na mayroon po akong kasama dito, yung aking apo. Ano po? Yung aking apo. Kasama ko po siya. At the age of 10, at the age of 9, isinasama ko na po siya dito. Nung magpasimula po ako dito, isinasama ko na siya dito. Alam po niyo, pag hindi ko siya isinasama na nagagalit siya. Mas gusto po niyang sumasama doon sa ministry kaysa doon makipaglaro doon sa mga kapitbahay namin na mga kaibigan niya. Ipinagmamalaki ko, ikinararangal ko po yung apo ko, si Josiah. Yes, I'm very proud of him. At such an early age, mas gusto pa po niyang sumasama sa ministry. Ngayon po, hindi ko po siya kasama. Kasi po, meron pong practice doon sa church. Kasama po yung apo ko doon sa church. Kaya pag hindi po siya kasama rito, doon po siya sa church doon. Kasama po siya sa mga youth. Ano po?
Sila po ng kanyang ate. Doon po sa tinatawag na TCC, the Cross Culture Ministry. Doon po sa church namin. I am proud. Bata pa po ang mga apo ko. Yes. Yung isa nga po yung pinakabunso sa apo ko. At the age of 7 years old, nagtatanong na po siya. Wala po siya dito sa Pilipinas. Nandoon po siya sa ibang bansa. At the age of 7 years old, nagtatanong na po siya patungkol po sa Biblia. Kasi po doon sa US, nag-attend din po sila ng church. Pag-attend po sila ng church, tuwang-tuwa yung apo. Kasi po nandoon, naririnig niya, natututunan niya kung ano po yung nakasulot sa Biblia. Yung mga praise and worship song, tuwang-tuwa po siya pag nakakakanta siya. Tuwang-tuwa po siya. Yung kanyang kapatid, yung kanyang ate, pag meron po siyang hindi naiintindihan, pag meron po siyang hindi naunawaan, tatawag po siya from the United States. Tatawagan po niya ako. Ang sabi niya, Lolo, ano po ang ibig sabihin nito? Kasi po sa Biblia, Lola, hindi ko po maintindihan ito na ano. I'm proud. Sinasabi ko po sa iyo, ipinagmamalaki ko po ang mga apo ko. Ipinagmamalaki ko. Ikinararangal ko na sa murang gulang ng aking mga apo, magmula po sa panganay kong apo, si Gabriel, si Hannah, si Josiah, si Zoe Kate, at si Kate, lahat po sila. Salamat. Ito po lalaking ito Binigay po niya yung oras niya. Imbis na makipaglaro siya, sumunod siya, sumama siya doon sa pag-akyat sa mataas na bundok para makasama ang ating Panginoong Kristo. Kaibigan ko, mga kapwa ko Kristiyano, kapwa ko mananampalataya, tagasunod, tinatawag na tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Devote your time sa paglilingkod sa ating Panginoon. Wala pong sayang sa ating paglilingkod. Ano po yung nakasulat doon sa 1 Corinthians chapter 1 Corinthians, ang sabi po doon? Walang sayang sa paglilingkod sa Panginoon. Lahat po ng ginagawa natin para sa paglilingkod ay sinusuklian ng Diyos. Salamat po sa Diyos. This young boy gave his precious time. Imbes na siya ay makipaglaro, imbes na siya ay makipagsaya, nandoon. Sumunod siya sa ating Panginoong Hesukristo. Okay. Number 2, ano po ang dapat po nating matutunan dito po sa batang ito? Ano po? This young boy, number 2, gave his possession, gave his belongings. This young boy gave his possession, gave his belongings. Nakita po ninyo dito, ang sabi po ni Andres, sabi niya, meron po dito isang batang lalaki. Meron po siyang dalang 5 tinapay, cebada, tsaka 2 isda. Ibinigay po ng bata iyon. Isinyer po niya. Hindi po niya ipinagdamot, hindi po niya ito ipinagkait. Kung ano pong meron siya. Bagaman alam ng batang yon, hindi lahat ng mga taong nandoroon ay makakakain, makakatikim. Kahit na po isang kurot lang doon sa tinapay, alam niya. Hindi po maaabutan ang lahat ng taong ito. Pero sa kanyang puso, sa kanyang damdamin, ibinigay po niya ito ng buong kagalakan. Ibinigay po niya yung tinapay at saka yung isda. Hindi po natin alam, baka yun na lang po Yun na lang ang natitira sa pagkain niya. Sa mga maaring yun na ang huling pagkain niya. Pero hindi, isinyer pa po niya. Hindi po niya ipinagdamot Mga mananampalataya. No? Mga tayong kasunod ng ating Panginoon Kristo, huwag po tayong maging madamot. Pagdating po sa gawain ng Panginoon, huwag po tayong maging madamot. Sabi po sa Biblia
pagmalasikitan ninyo ang inyong mga kapatid, lalo na yung mga kasama sa pananampalataya, kung sila ay nangangailangan at mayroon ka naman, bahaginan mo sila. Kung nakaluluwag ka, bigyan mo sila. Hindi naman po ano yan eh. Hindi ka naman magugutom dyan eh. Uulitin ko lang po ito, no? Ito nabanggit ko na last time eh. Doon po sa church. Salamat po sa Panginoon. Napakabait po ng pastor po namin. Doon po sa church, meron po kaming tinatawag na isang dakot na bigas. Isang dakot na bigas. Yung pong, pag ikaw ay magsasaing, babawasan mo yan ng isang dakot at ito ay iipunin mo. Halimbawa, 3 beses ka magsasaing sa maghapon. Breakfast, lunch, and dinner. 3 beses kang kukuha ng isang dakot. Iipunin mo po yun sa loob ng isang buwan. At pagkatapos po ng first Sunday at saka first Thursday of the month, dadalhin po yan sa church. Yan po ay hindi po ibinibigay sa mga pastor. Yan po ay ibinibigay doon po sa mga kapatid natin na higit na nangangailangan. Yung po mga kapatid po natin na alam po naman natin na marami ang hirap na hirap sa kanilang pamumuhay. Tinutulungan po. Doon po, babawasan mo na isang dakot na ano. Hindi ka mabubusog doon sa isang dakot na bigas na yun. Not even. Hindi ka kayang busugin ng isang dakot na bigas na yun na iyong ibabawas sa iyong sinasaing. Pero yung isang dakot na bigas na yun, pag yun ay iyong inipon, ang dami po natutulungan. Ganyan po ang ginawa ng batang ito. Hindi po niya ipinagkait, hindi po niya ipinagdamot. Kung ano yung meron siya, ibinahagi po niya. Hindi po mahalaga kung gaano karami, kung gaano kakonti ang iyong ibibigay sa Panginoon. Sa iyong paglilingkod, ang iyong ibibigay sa church. Ang Diyos hindi po niya tinitingnan kung gaano karami, kung gaano kalaki ang iyong ibinibigay. Ang tinitingnan ng Diyos, are you willing to share your blessing? Kaya ka pinagpapala ng Panginoon. That's why God is blessing you that much so that you can be a blessing to others. Pinagpapala ka ng Diyos ng higit na higit pa sa iyong pangangailangan sapagkat gusto ng Diyos na ikaw ay maging pagpapala din doon sa ihigit na nangangailangan. Kaibigan ko, sabi niya, hindi po, nahihiya po ako kasi kaunti lang po na ibibigay ko. Alam po ninyo, dito po sa aklat po ni San Lucas, Luke chapter 21 verse 14. Yung pong matandang balo, nang siya po ay mag-offer, maghandog doon sa church, tinitingnan po ng ating Panginoong Kristo yung kanilang mga offer. Yung pong mga mayayaman, nagdadala po sila na talaga ng mga sako-sako, yung mga perang binibigay po nila. Pero ito pong ito pong matandang balong ito, babaeng balo. Yung pong kanyang ibinigay, sentimo lang, sentimo. Pero yung pong sentimo na iyon, yung po ang buong ikabubuhay niya. Ang ibig pong sabihin, yung po ang pambili niya ng kanyang makakain. Pero ibinigay po niya ang lahat ng iyon. Wala po siyang itinira sa kanyang sarili. Wala po siyang itinira sa kanyang sarili. Ibinigay niya lahat. Sentimo lang po iyon. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, mas naging kalugod-lugod yung kakaunting ibinigay ng babaeng balong iyon kaysa doon sa ibinigay ng mga mayayaman na sako-sako. Kasi yung mayayaman, ang kanilang ibinigay, ang kanila pong ibinigay ay yung sobra lang doon sa kanilang mga pangangailangan. Yung sobra. Pero itong babaeng ito, ang sabi nga po ng ating Panginoon Jesucristo, yun na lahat-lahat ng kanyang ikabubuhay ay kanyang ibinigay. Mas binigyan ng pahalaga ng ating Panginoon. Kaya po dito, hindi po natin kailangan kung gaano, dapat marami ang ibibigay ko, dapat malaki ang ibibigay ko, dapat yung handog ko, dapat yung tithes ko, ganito. No. Kailangan po galing sa puso. May kasamang pag-ibig yan.
may kasamang pagmamahal yan. Bukal sa iyong dibdib. Ibigay mo nga man lahat ng iyong kayamanan dyan. Kung masakit naman sa damdamin mo, useless po. Huwag ka na magbigay. Anyway, hindi naman magiging katanggap-tanggap sa Panginoon yun. Self-glory ang inihintay mo, kaibigan ko. Itong batang ito, binigay niya lahat. Ang kanyang ikabubuhay. Ano po? Tapos po, ikatlo. Okay. Ikatlo. Ano po ang pangatlo na ating matututunan dito po sa batang lalaki ito? Ibinigay po niya yung kanyang kakayahan. Ibinigay po niya kung ano yung kanyang kaya. Yung ano yung kanyang sarili. Ano po? Yung kanyang paglilingkod. That is, he gave himself. He gave his skills. Ano po yung skill niya? Yung pong skill niya, hindi man po siya marunong magsalita. Hindi nga po siya nagsalita dito eh. Ano po? Hindi po siya marunong magsalita na. Okay, hindi po siya marunong magsalita. Pero, ano po yung skill niya? Siya po ay matyaga. Siya po ay hindi mainipin. Siya po ay sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit na malayo, kahit na mainit, kahit na malamig, kahit na siya ay magutom. Sumunod siya sa ating Panginoon. Yun po ang kanyang skill eh. Umakyat sa bundok, sige, aakyat ako sa bundok. Kaya ko yan eh. Ano po? Tayo po ng mga Kristiyano, lalo na yung mga ang lalakas ng katawan. Ano po? Ang lalakas ng katawan. Mga macho, yung mga babae talagang nagsusumba, nagwo-workout. Talagang So, kayang-kaya po nila. Very healthy sila. Pero pagdating po sa gawain ng Panginoon, wala silang ma-share. Ano po? Alam po niyo, okay. Basta tanggap lang po sila ng tanggap ng mga blessing ng mga salita ng Diyos, ng mga salita ng Panginoon. Tanggap lang sila ng tanggap, ni-stack po nila dun sa kanilang katawan, dun sa kanilang kaisipan, sa kanilang mga pangunawa. Ang lahat ng yan, pansarili lang po nila. Hindi po nagiging, kumbaga, hindi po nagbubunga yung mga natatanggap po nila. Ano po niyo, kaibigan ko, kung ano po yung nandiyan, kung ano po yung kakayahan mo, kung ano po ang kakayahan mo, ay siyang ibigay mo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ewan ko po kung ano ito. Nung bata po ako, okay, bago po ito sabi, natatandaan po ninyo last week, meron po akong dinalang damit dito na yung nakasulot dun sa damit ko ay yung, the harvest is plenty. Are you ready? Ito po. CEMI. Mission World. Okay. Yung po ay uniforme ko nung ako po ay nag-aaral dun sa Bible School. Doon po sa seminaryo. Meron pong tinatawag na mini intramurals. So kasama po ako dun sa nakipag-contest, sumali po ako. Okay. Ganito po ang dating doon. What can you give? What do you have in what is it that is in you that you can give? What have you got? Yan po ang pinaka-shortcut. What have you got that you can offer? Ano po ninyo ang ganito? Ito po mismo ang di ko masyadong matandaan ang kabuuan po ng mensahe na ginamit ko noon. Ganito po. Maniwala po kayo hindi. Nung ako po ay grade 5. Grade 5. Marami po magagalit sa akin dito. Nung ako po ay grade 5, yung tatay ko, isa pong NPA. Po, NPA po yung tatay ko. Hindi ko po nakasama ang tatay ko ng matagal na panahon. Maski na po ipunin ko ang lahat ng panahon na kami po ay nagkasama ng tatay ko, wala pa pong 1 linggo.
hanggang sa mamatay po, hanggang sa panahon ito, wala pong 1 linggo kung bubuuin ko yan sa mga oras na nakasama ko tatay. Wala pong 1 linggo yan. Yung 24 hours sa isang araw, wala pong 1 linggo na nakasama ko tatay ko. Okay. Nung pagkatapos po ng grade 5, nung pagkatapos po ng grade 4, napunta po ako dito sa sa grade 4, grade 1 hanggang grade 4 sa Angeles po ako nag-aaral. Grade 5, dito na po ako sa Concepcion nag-aaral. Nung pong summer vacation na ng grade 4, alam po ninyo natulog ako sa bundok. Yes, natulog po ako sa bundok. Isinama po ako ng tatay ko doon. Natulog po ako doon sa bunton ng mga dayami. Po, sa gabi, doon kami natutulog. Wala kaming pagkain na aming maluluto. Alam po niyo kung sa bundok kami. Yung pong mga ligaw na singkamas na tumutubo diyan sa diyan sa lupa diyan sa bundok. Yun po ang hinuhukay namin. Pag meron kami nakitang mga bayabas diyan sa bundok na merong mga bunga, maski na po yung maliliit, yun po ang kinakain namin. Ngayon, nung ako po ay nasa bundok na yan, ang dala-dala ko noon, ang isinukbit sa balikat ko, mind you, grade 4 lang ako, o grade 5. M16 po ang dala-dala ko. Isipin po ninyo yung kabata-bata ko na, yung pong M16 hindi po ganun kagaang. Tapos po meron pong mga bala na kasabi siya. Ano po ninyo para ako makalakad? Kinakaladkad lang po ako. Inahawakan po ako dito sa damit na gato. Binubuhat ako ng gano'n para makalakad ako. Hindi ko po kayang buhatin. Ang dala-dala ko ay M16 machine gun po yun. Natuto po ako, kalagin yun. Ang gamit ko po ay pakulang na D4. Natuto po ako. Alam po niyo, sabi ko sa sarili ko, hindi ko kaya ang ganitong buhay. Ang dala-dala ko ay M16. Pagkatapos po ng 3 araw, 3 araw, bumaba po kami. Pagod na pagod ako. Pagod na pagod ako. Salamat sa Panginoon. Nung ako po ay bumaba na sa bundok, iniwan ko po yung M16. Nakalipas po ang napakaraming mga taon. Pinalitan ng Diyos yung M16 na yun. Ang ibinigay niya sa akin, ang pinadala niya sa akin, ang ipinapasan sa akin ng Diyos ay ang John 3:16. Amen! Yung pong M16 na bitbit ko noon, ang dulot po noon, ang bunga po noon ay pumapatay ng tao. Pag tinamaan ka niya, siguradong patay ka. Ngayon po, ang dala ko ay John 3:16. Ito po ang binigay ng Diyos sa akin. Ito pong John 3:16 nito, ang bunga po nito, ang dulot po nito ay buhay na walang hanggan, malayong malayo doon sa M16 na dinadala ko noon. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Ganito ang buhay ko ngayon. Hindi ako nagsisisi na nandito ako sa ganitong sitwasyon ngayon. Yes, mahirap. Mahirap ang buhay ng isang mangangaral. Mahirap ang buhay ng isang misyonero. Mahirap ang buhay ng isang evangelista. Yes. Pero salamat sa Diyos, ang lahat ng ito ay aking napagtitiisan. Ang lahat ng ito ay aking napagtatagumpayan. Ang lahat ng ito ay aking nalalagpasan sapagkat ang Diyos, ang Panginoon na aking sinasamba ay laging nasa aking tabi, nasa aking piling. Hindi niya ako pinababayaan. Hindi niya ako iniiwanan. Yes, nagkakasakit ako. Marami din akong problema, maraming suliranin. But still, God is on my side. Hindi niya ako iniiwanan. Salamat sa Diyos. Iniwanan ko ang M16. Dala-dala ko ngayon ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have life everlasting. Aralin po ninyo kung ano ang nakasulat doon. That whosoever believeth in Him
Ano po? Yun po, shall be saved. Hindi po sinulat doon na kung sino man ang kaanib sa ganitong organisasyon, ang kasama sa ganitong iglesia, ang nakasulat sa ganitong samahan ay maliligtas. No! Ang sabi ng ating Panginoon, whosoever that believeth in Him should not perish. Ang sinasabi ko po ay ganito, hindi po tinitingnan ng Panginoong Diyos kung ano ang denominasyon ating kinabibilangan. No, hindi po yan importante sa Panginoon. Hindi po niya tatanungin, pag ikaw ay namatay na, papunta ka na sa langit, tatanungin niya sa iyo, anong denominasyon ka? No! Ang sabi nga po, doon sa isang bahagi ng Biblia, ang sabi po niya, welcome, my good and faithful servant. My good and faithful servant. Hindi po niya sinabi, welcome, ikaw ay kasaanib sa ganitong relihiyon. Ikaw ay kasama sa ganitong organisasyon. No, hindi po gano'n. Ang manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang kumilalat sa Kanya, yun po ang bibigay niya ng buhay na walang hanggan. Hindi kailangan na ikaw ay mayaman, hindi ikaw ay popular, ikaw ay kilala. No. Marami kang koneksyon, No. Kaya mahirap ka, kaya nandun ka sa pinakamababang mababang kalagayan ng antas ng pamumuhay, still, ang Diyos ang siyang kikilos sa iyo. Kaya sinasabi ko sa iyo, kaibigan ko, the title of our study today is, What Have You Got? Ano ang meron sa iyo? What have you got? Ang meron sa akin ay John 3:16. Ang sabi po doon sa sabi po doon sa binasa natin, John chapter 6 verse 9. Ang batang po, meron pong batang lalaki dito. No po, meron po siyang dalang tinapay at saka isda. Wala po akong dalang tinapay, wala po akong dalang isda para sa inyo. Ang dala ko ay ang buhay na ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo na kung sino man ang manampalataya sa Kanya ay siyang mabubuhay, ay siyang maliligtas, siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan ko, hindi po, kaya ang ano po natin, devote our time. Bigyan po natin ng panahon ng ating Panginoon. Yung po precious time natin, ibigay po natin sa ating Panginoon. No? Tapos po yan, what we have, wag po natin sabihin na, Panginoon, nahiya po ako magbigay sa iyo, ito lang, hindi na lang po ako magbibigay. No, kung ano po yung kaya natin. Sabi nga po doon sa Biblia, 1 Corinthians chapter 6, sabi nga po niya, magbigay ka na mayroong kagalakan. May bigay ka ng maluwag sa puso. Kaibigan, hindi hinahanap ng Diyos kung gaano kalaki, What have you got? What do you have inside you? Yan po ay katanggap-tanggap sa Diyos. Tapos po yung panghuli. What have you got? I've got John 3:16 here. Not M16, yung M16 pumapatay, yung John 3:16, yan po ay nagbibigay buhay. Kaibigan ko, piliin po natin ang John 3:16. Yes, of course. Panginoon, kami po, O Diyos, ay lumalapit. Nagpupuri sa iyo. Mga pinupuri, sinasamba kita, O Diyos. Pagkatapos po, O Diyos, ng mensahe na pinagkatiwala mo po ito sa akin, O God. Lord, ikaw po, Panginoon, ay binibigyan ko po, Diyos, na pasalamat, papuri, parang, Panginoon, patuloy, O Diyos, na ikaw po ay kumilos, magsalta, mangusap sa mga kaibigan ko, sa mga kapatid, sa mga patuloy po na sumusubaybay sa mensaheng ito, sa ministeryong ito ng pag-aaral ng iyong banal na salita, goers of Christ Broadcasting Services. Lord, ikaw po ang nais kong bigyan ng karangalan, kapurihan, kasiyahan, kagalakan. Ikaw po ang maitaas sa ministeryong ito para po makilala ka ng higit pang maraming mga tao na maglilingkod po, puri, sasamba at dadakila sa iyo. Tinataas ko po sa iyo dakilang pangalan, O God, ang mga kapatid po namin na mayroong magkaramdaman, O Diyos. Patuloy, O Diyos, na ikaw po ang magpala, kumilos, gumabay po, matnubay sa kanila. Sila po, O Diyos, na mayroong na dumadaan po sa mga mabigat na pagsubok, O God, Lord.
Mga kapatid ko po, Panginoon, na yes, Lord God, na walang po ng mahal sa buhay, Ama. I pray, O God, I pray for comfort, O God. Kay Lito, O God, na mayroong karamdaman, diabetes, O God. I pray for complete healing, fast recovery, O God. Yes, Father God. Sa kanyang sambahayan, O God, kay Violi, at sa kanyang mga anak, sa kanyang mga manugang, sa kanyang mga apo. I speak blessings sa bawat isa sa kanila. Ganon din po pa, Panginoon, tinataas ko po sa hindi kilang pangalan ang aming mahal na pastor, ang aming bishop, Jesse Candelaria, sila Mami Penny, patuloy na kalakas sa kalusugan ng pangatawan ng God. Ganon din po, Panginoon, si Pastor Joyce Nikowski. Yes, Father God, I speak blessings, kalakas ang kalusugan ng pangatawan para sa kanila. Ganon din po, Panginoon, si Pastor Art Escanillas, si Pastor Dan Pamintuan, si Pastor Rem Carpio, si Pastora Cecil Escoto, si Pastor Melvin Basilio, si Pastor Rick Zapanta. Lord, pagpalain mo po ang kapastoran to. Ama, ang lahat po na nandoon sa CMI staff, O God, pagpalain mo po sila. Ang mga maintenance, ang mga technical personnel, O God. Ama, ang mga kumikilos, maging bahagi po ng gawain, O God. CEMI, pagpalain mo po sila. CEMI Tuwaw, CEMI Herona, CEMI San Manuel, O God. CMI Tangle. Yes, Lord. CMI Dapdap. CEMI Rolling Hills. Kapaya. Anunas. Kuwayan, O God. Yes, Father. Salara. Yes, Lord God. Sa Arayat. Ama, bawat isa po sa kanila. Yung pong mga nando sa ibang bahagi ng bundok ito, Ama, tinatas ko po sila. Kanon din po, Panginoon, tinatas ko po sa hindi ng pangalan ang aking mga mahal sa buhay, ang aking asawa, si Paz, complete healing, fast recovery sa kanyang karamdaman. Sa aming mga anak, si Julian, ang kanyang asawa, si Ed, si Hannah Camille. Panginoon, birthday po ni Hannah Camille nung 19, O God. Yes, Father God, Lord, I pray. Salamat po, O Diyos, sa isang taon na dinagdag mo po sa kanyang buhay. Ama, kung paano pinagpala mo po siya sa loob po ng 19 na taon na nakaraan. Ama, tinatanaw po namin ang isang taon pa na ibibigay mo sa kanya, na iba yung biya at pagpapala ang mararanasan po yan. Ganon din po ang kanyang kapatid, ang aming bunsong apo, si Kate Hogan. Lord, I speak blessings sa batang ito. I'm proud of her, O God. Yes, Father God. Ganon din po, Panginoon, ang aking anak na si Jane Hogan. Mapagpalayan mo po siya sa kanyang paghanap ng trabaho. Yes, Lord God, pagpalayan mo po siya. Ikaw po ang magpala sa kanya, bigyan po siya ng trabaho na ayon po sa iyong banal na kalooban. Sa kanyang mga anak na si Gabriel, Ama, nagnanais po na makapag-aral sa ibang lugar. Ikaw po, O Diyos, ang mag-provide ng kanyang mga pangailangan. Ganun din po si Josiah. Yes, Lord God. Ama, si Jinky, na nandun din po sa ibang bansa. Pagpalain mo sila, O God. Ang aming apo, Panginoon, na si Zoe Rangewill, O God. I speak blessings sa kanya, God. Ganun din po ang aming manugang na si Ronald. Lord, salamat po. Muli, tinatas ko po sa ng pangalan ng aking mga kapatid, si Hannah, si Lito, si Dan, si June Boy. Sa kanya-kanyang mga sambayan, pagpalain mo po sila. Salamat po, O Diyos, sa pangalan po ng bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen at amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Amen. Yes.